Magandang tanghali po sa atin mga kabisnak. Bubuim, napahiya na naman sa Cebu. Hindi ho naitago ng mga Cebuano ang kanilang pagkadismaya sa presidenteng nakangiwi ang panga. Anak ng kagwang, paggalit ka talaga, hindi mo maiwasang magalit ho eh. Merong isang insidente ho kasi na nakunan po ng video ng mga netizen na talagang walang kamor-amor ang mga Sugbuhanon kay Bubuim. At pag-usapan rin po natin itong rant ni Aisa Sigira. Abaho, pumalag yung naturang sikat na singer, artista sa nangyayaring korupsyon sa ating bansa. At ang sabi niya, tapos na ang resilience dahil kailangan na po nating sumigaw at kailangan na po nating mag-ingay. Maganda ho ito Maganda po pag may ganitong klaseng mga sikat na mga celebrity na magayag ng kanilang pagkadismaya na nasa tamang landas so sana. Ang pagsigaw hindi kagaya dito kay Vice Petrang Caballo na sumama sa mga kakaliwa. Okay, tablahang John Vic Remulla at Boyeng Remulla pinag-uusapan po sa social media. Dahil po sa mga isiniwalat ni Boyeng na di umano na mayroong warrant o arrest na si Senador Ronald Bato de la Rosa na inilabas ng International Criminal Court. Hindi po nagkaintindihan yung mga hinayupak eh. Pa-like po muna, pa-share, pa-subscribe at pakipindot po ang inyong notification bell upang lagi po tayong updated sa ating mga video. At suportahan po natin ang Birada Agila tuwing Lunes hanggang Biyernes, alas 2 hanggang alas 3 ng hapon. At keep safe po tayong lahat dahil meron po tayong dumating na naman na super typhoon sa ating bansa. Na ito na nga ho po mga kabisdak, talagang hindi po naiiwasan ni Aisa Sigira ang pagkadismaya. Dahil umabot na po ang mga nasawi sa nakaraang bagyong Tenyo ng 204 ka tao. Grabe, sino managot po dyan sa 204? Eh, siyempre gobyerno yan. Kapabayaan po ng gobyerno eh. Isipin nyo po, no? Yung mga inosenteng tao yung nagbayad sa kapalpakan ng gobyernong nakangiwi ang panga. At ito po yung sinapit ng mga kawawang tao. Na dapat po ay may maparusahan at may mapanagot. Kaya pag-usapan po natin muna itong rant ni Aisa Sigira. Alam mo kasi si Aisa Sigira, Duterte to eh, si Aisa. Duterte supporter. At naniniwala rin sa advokasya at political will ni former President Duterte. Bago lang po ito itong post ni Aisa Sigira. Makikita nyo po sa kanyang FB page, trending na po ito, Aisa Sigira, ang FB page niya. Basahin ko na po. Pagkadismaya niya, dahil sa marami na pong namatay, na biktima po ng bagyong Tenyo, so ngayon meron na naman papasok na super typhoon. Narito po yung sabi ni Aisa Sigira. Tapos na tayo sa resilience. Excuse me po. Dangdang patay. May bahay na giba. May buhay na nasira nang dahil sa baha. Parang tula parang kanta. Matibay daw ang Pilipino, matatag sa agos ng panahon. Pero hanggang kailan tayo tatatag kung paulit-ulit tayong nilulunod? Kinalbong mga bundok, mga punong pinutol, mga pundong ninanakaw, binulsa ng mga gahaman. Ang tubig ng ulan, wala nang ibang pupuntahan. Mula sa bundok na kinalbo, papunta sa ating mga tahanan. At habang ang mga bata ay lumulutang sa baha, ang mga politiko ay lumalangoy sa dumi ng bansa. Tapos na tayo sa resilience. Tapos na tayo sa pagtitiis. Ang kailangan natin ay pagbabagong tunay at totoo. Kalikasan na ang sumisigaw. Kailangan na nating makinig. Tama na ang pagluha at pagtitimpi. Kung makurakot ay dapat nang managot. Sa makatwid, ang buod ng mensahe ni Aisa Sigira ay tumigil na po. Tama na po yung katahimikan. Kailangan na po nating magingay at kailangan na po nating pumalag at magreklamo sa gobyernong magnanakaw at makakapal ang mga mukha. Harap-harapan na kasi tayong tinarantado. Harap-harapan na po kasi tayong niluloko, binubudol, pero ang mga Pilipino, manhid, hindi po nagre-react. Hindi po nagre-reklamo. Ipadama po natin na galit tayo sa ginawa nilang pagnanakaw sa kaban ng bayan. Kasi kung hindi po natin iparamdam, abusuhin tayo niyan. Kaya tama si Aisa Sigira. Ang Pilipino, oo, mahabang pasensya, pero hanggang kailan? Kailangan ba talaga sagad-sagad? Ito na marami nang nagsakripisyo ng mga Pilipino. Ito ay, ang dahilan pa rin dito ay flood control. Na puro mga ghost. Ang nasawi, 204. Grabe, dami nun, no? Baka umaakyat pa nga eh. Ako,
magandang impluwensya itong si Ay Sigira. Sana, no? Sana consistent, no? Yung pagrarant niya sa kanyang social media. Kasi kahit papaano, marami pong may kayat sa kanyang ipinaglalaban. Sa akin nga, wala na dapat kulay-kulay. Hindi na sasabihin natin Duterte supporters ka, anti-Duterte ka, dilawan, pinklawan ka. Basta pag ikaw ay Pilipino, matik, kasama ka sa ipinaglalaban natin. Sino ba ang common enemy natin? Common enemies. Na kahit dilawan ka, pinklawan ka, galit ka. Di ba kurakot? Yun yung common enemies natin. Sino? Yung kurakot ngayon, huwag na nating ilayo. Ito rin ho, yung isa sa mga reason kung bakit ang mga Pilipino hindi nagkaroon ng magandang pagkakaisa at pagsama-sama dahil magkaibang direksyon. Kaya ako nananawagan ako sa mga pinklawan dilawan, putang ina, alisin nyo na po yung kulay natin. Ang kulay po natin ay isa, kulay kayong manggi, kulay Pilipino tayo. Alam namin na alam po ninyo kung sino dapat ang sisihin at sino dapat ang ikulong. 3 apelyido lang naman yan. Marcos, Romualdez, Saldico. Yan lang ang gumagago sa pera ng bayan. Huwag nyo lang isali ang mga Duterte kasi pag ang pinag-uusapan, pag nanakaw, wala ho talaga ang mga Duterte dyan. Yan ang totoo. Ito po yung resulta ng kakurakutan ng gobyernong ito. Tingnan mo. Makikita mo ho sa mga Subuhanon yung galit. Yung pagkadismaya nila kay Bongbong Marcos. Hindi man may tago yan. Kung ano talaga yung nararamdaman mo, yun talaga yung facial expression mo. Kung galit ka sa taong iyan, hindi mo yan may tatago. Kahit sabihin mo makipagplastikan ka, malamig talaga ang pagtanggap nyo kay Bongbong Marcos. Matutuwa ka kaya sa presidente na naiulat na maraming korupsyon, maraming namatay, napabayaan kayo, walang kaamor-amor. Di ba ho, kamuhimuhian mo at magalit ka. Bago po natin panoorin yung video at larawan na kung saan galit talaga ang mga Subuhanon kay Bongbong, pakinggan muna natin yung isa pa ring Subuhanon na nagalit-galit din kay Bongbong Marcos. Ito kumakalat pa to sa social media, hindi ko po ito kilala, pakilala ho niyo, pero taga Cebu siya. Grabing galit niya ho, ito pakinggan natin. Mr. President, Ferdinand Romualdez Marcos Jr., I will address you politely, even though I hate your guts violently, in respect for the office that you hold that represents the leadership of our country. So many people have died. How many more have to die before you take action? I know you are not dumb, blind, or deaf to the predicament that the Filipino people are suffering right now and the problems that besiege our country. Is it because of people beside you who are covering the truth from you that they also have something to hide? I believe, Mr. President, or I say, I will give you the benefit of the doubt that you are not part of this corruption, but you know who these people are. You cannot play dumb and deaf anymore to this, Mr. President. The whole country knows who these people are. And if you do not act now, it is like complacency, or even us thinking that you are part of it. I dare not say that because I wish that you are not a part of it. People are dying, Mr. President. We need you to be presidential. We need you to act quickly. And now, no more investigations, Mr. President. No more commissions. No more empty promises. If you do not read the writings on the wall, Mr. President, and the obvious predicament that our country is in, not only in disasters and catastrophes, but even the economy and the pride of the Filipinos, you will end up disgraced, deposed, hated and hunted by the very people who trusted you and you betrayed when we voted for you. Mr. President, act now. God bless the Philippines. God bless the Philippine people. Mr. President, act now. Ang sinabi niya kasi dito, na dapat may managot, no? Na dapat may makulong. Kasi alam ng taong bayan kung sino-sino ang mga to. Putang ina, alam ho natin yan eh. Pati kayo mga komunista, alam niyo yan, Martin Romualdez at Saldico. Pero hindi ho po pwedeng makaligtas si Bongbong dito. Yan ang maliwanag dyan. Kaya nga nagtatag siya ng ICI. Ang purpose niyan for cover up. Cover up talaga. Yan ang maliwanag dyan eh. Kasi tayo nga, isipin mo, hindi man tayo mga eksperto, hindi man tayo mga scientist, mga engineer, hindi man tayo mga audit. Pero, alam na ho ninyo, alam na po natin kung sino yung mastermind. At hindi naman tayo investigador, di ba? Pero, alam na rin natin kung sino dapat yung investigahan. Kaso nga ho, nililito tayo.
Pansin nyo ba? Yung panawagan ni Sir at panawagan ni Aisha Sigera, pareho may dapat managot. Ang problema nga ho, yung mastermind nakaupo. Kasi kung dadaliin nila ng todo-todo si Saldico, dali din si Martin Romualdez. So yung pag, kunyari kaso-kasuhan daw nila si Saldico, wala pa namang kaso, that's part of optics. Optics lang yan, palabas lang yan. Para kunyari, maibsang kaunti ang galit ng taong bayan. Tingnan mo sarswilang investigasyon ay ng ICI. Katakot-takot na mga witness ang nagsabi na maraming kongresista nakasabwat sa korupsyon. Pero ano po ang nangyayari? Meron kayang pinatawag ang ICI na kongresista? Meron kayang nakasamang kongresista na mga kasuhan? Wala, no? Niloko tayo eh. Alam naman natin mga kongresista may pasimunot dito sa nakawan sa gobyerno. Mga tuta ni Bongbong Marcos, mga tuta ni Martin Romualdez, Saldico. Pero wala kang narinig, no? Na may kinasuhan. Ang ginawa nila, nagdrama sila, dinali nila itong si Jinggoy, Villanueva, for what? Para maibsan ang galit ng taong bayan? Sa totoo lang eh, hindi yan ang gustong makulong ng taong bayan, hindi si Jinggoy, hindi si Senator Joel Villanueva. Ang gusto natin makulong ay si Saldico at si Martin Romualdez. Ang problema dyan, dahil protektado eh. Protektado ng gobyernong Marcos, itong pangalan na ito, Romualdez at Saldico. Kasi nga, na nga naman, pag malaglag tong mga to, laglag din sila. Kaya yung sigaw ng dapat managot at may makulong, malabo yan eh. Kung yung tutukan mo na dapat makulong si Martin Romualdez sa Saldico, mukhang malabo para sa akin eh. Kasi pag nangyari yan, kulong din dapat yan si Bongbong Marcos. Mapunta sa kanila yan. Kaya ako nakikita ko, oo, ngayon, dudusan taong bayan, maraming namamatay, dahil po sa kapabayaan ng gobyernong Marcos, dahil sa nakawan, kaliwat kanan, flood control na puro ghost, tuwang-tuwa sila ngayon, maliligtas sila ngayon. Lalo na si Bongbong Marcos, may immunity yan eh. May immunity si Bongbong Marcos, kaya hindi pwedeng makasuhan. Ang tanging mangyayari dyan, kailangan masipa siya. Mapatalsik sa pwesto or mag-resign para makasuhan siya. Pero kung hindi mangyayaring ganun, sa 2028 talaga, presidential election, kailangan po ang mananalo sa 2028, hindi kaalyado ni Bongbong. Kasi pag kaalyado ni Bongbong Marcos, matik yan, ligtas sila sa kanilang mga kasalanang ginawa sa mga panahong ito. Kaya nga ho, ang pinakamatibay nating pambato dito, si Vice President Inday Sara Duterte, na binabanata naman ho, ng mainstream media, Marcos admin, gamit ang mga kongresista. Ang mga atakdog kasi ng mga Marcos is kongresista. Kaya wala kayong mapanood or marinig na mayroong kongresistang kinakasuhan kasi sila po yung magiging susi para mapabagsak si Vice President Inday Sara Duterte. At alam po nila yan. Kaya itong mga investigasyon ni Bubuim, ano yan, sarswela lang, optics. Hindi po katotohanan ang gustong tuklasin dyan. Kundi, ang gusto nilang gawin ay cover up, diversionary tactics. Tingnan man tatanga, nasa Davao nag-imbestiga. Kamuti talaga. Niloko tayo, no? Nagpapaloko naman ng taong bayan. Kaya ho ito, tingnan mo. Ito ay reflection ng pagkawalang kwenta ng administrasyong ito. Mantakin mo, pumunta ka dyan sa Cebu, for what? Para sabihin, meron kang concern sa mga biktima. Pero paano po maramdaman ng taong bayan na may concern ka? Ikaw nga yung may dahilan kung bakit nagkaganyan, nagkaroon ng pagbaha, dahil sa wala kang kwentang leader, dahil hinayaan mong uubusin ang pera ng bayan ng makurakot. Walang mga flood control projects. So, tingnan mo panoorin natin yung isang video na ito, na talagang pahiya si Bongbong Marcos dito, at yung galit ng mga residente ay hindi nyo maiiwasan. Tingnan mo. Ayan si Bongbong. Tingnan mo, walang lumapit. Wala man lang yumakap. Wala lang mang kumumusta. Oh, may hinawakan. Pero digma. May sinasabi. Grabe, no? Ang lamig. Ganyan ba ang presidente natin? Ang lamig, no? Sa bagay, bagyo. Panoorin natin, no? Kunti. Play natin habang magkukomento tayo. Ganyan po ang reaksyon ng mga biktima ng bagyo, biktima ng baha. Dumaan yung Pangulo, dumaan yung Presidente, hindi po talaga pinansin. Siya na po yung pilit lumapit sa isang alley, kinausap niya. Tingnan mo. Hindi mo ba ramdam, BBM, yung galit ng mga tao dyan? Ang manhid mo, kung hindi mo ramdam yan, sa bagay, puro pulburon, manhid talaga yan. Kay former President Duterte, malamang yakap dito, yakap doon, kaliwat kanan. Walang kumamay, di ba? Hindi siya kinamayan dyan. Kasi siguro, ang reason ng mga yan, putang ina, bakit ako kakamay sa'yo? Wala kang kwentang presidente. Pinakulong mo, kinidnap mo si Duterte, puro ghost projects ang nangyari. Kaya ito yung sukli man namin sa inyo, ididma ka namin, hindi ka namin papansinin. Tanggapin ka namin, pero malamig ang pagtanggap. Plastikan lang eh.
Alam mo, nakakahiya yan, di ba? Harap-harapan ka na dyan, hinarap mo na eh. Hindi mo lang, Pangulo, tulungan mo kami, di ba? Wala mang ganun eh. Yakapin ka. Mahal na Pangulo, ikaw ang pag-asa namin, anak ka ng kamuti ka. Wala. Walang gumanon. Walang nalang murahin to. Wala na lang sabihin, okay, Ninang, ba't dumating ka pa, inayupa ka? Munta ka dyan, wala kang dalaman lang ayuda. Bit-bit ka man sana ng DSWD dyan. Na habang pumupunta ka sa kanila, may nag-aaboting ayuda. Hindi yung putang ina plastikan ka dyan, di plastikin ka rin ng mga taga Cebu. Pero, naawa lang ako dito kay Bubuim talaga. Sa totoo, tingnan mo yung caption dyan. Nag-iikot sa Cebu ang Pangulong Bongbong Marcos para magbigay ng tulong sa mga nasalanta ng Bagyong Tinyo. Yun yung caption dyan. Putang ina, may inabot ka bang tulong dyan? Oh. Wala man dala kahit isang plastic. Dapat binago mo dyan, sir. Napahiya ang Pangulo pagdating niya sa Cebu. Hindi pinansin, malamig ang pagtanggap ng mga Subuhanon dahil galit na ang mga taga-Sugbo sa palpak na Pangulo. First time lang yata natin nakatagpo ng isang Pangulo na hindi pinapansin sa mga ganyang pangyayari. Kung totoosin, dapat nga magsusumbong ka sa kanya. Pangulo, tulungan mo kami. Wala eh, putang na walang kamor-amor. Mag-resign ka na niyo, sinusuka ka na. Meron pa isang larawan. Ito yung trending na larawan na kung saan barap siya din sa mga tao. Pero tingnan mo naman yung mga mukha nila, anak ng kagwang. Wala, parang gusto nang sapukin si Bubuim dyan eh. Tingnan nyo naman ang kanilang mga reaction, mga facial reaction. Pakiramdam nila, putang ina mo, wala kang kwentang Pangulo. Pangungurakot lang alam mo, nayaan mong ubusin ang kaba ng bayan. Oh, tingnan mo nangyayari sa amin na walang kami ng mahal sa buhay dahil sa kapabayaan mo. Tapos nandito ka, harap ka, kapal ng mukha mo. Anong gagawin natin? Si BBM. Ito ay larawan ng isang pagkadismaya. Larawan ng galit ng mga Pilipino sa isang presidenteng walang alam. May alam kundi pangungurakot lamang. Nahayaan yung kanyang mga lipuris maglima sa kaban ng bayan. Ni isa walang nakulong. Ni isa walang nakasuhan. Mga maling tao pa yung inaakusahan. Malinis ka na Pangulo, hugas kamay. Laging naguhugas kamay, wala daw sala. Puta, walang ganun yun. Managot ang dapat managot. Kasuhan ang dapat kasuhan. Kaya tama nga yung sinasabi ni Aisa Sigera. Tama na ang pananahimik. This is the time na kailangan pong sumigaw tayong lahat. Alam nyo ba, itong si Bubuim, pro-mining ho ito. Kaya ito, basahin ko lang yung sinabi ni Aisa Sigera dito. Kinalbong mga bundok, mga punong pinutol, mga pundong ninakaw, binulsa ng mga gaman, Sa pulo si Bubuim dito Marcos admin. Kasi pro-mining sila. Kaliwat ka ng pagmimina, nayaan lang dyan ni Bongbong Kaliwat ka ng pagpuputol ng puno Kagaya dyan sa Sierra Madre. Alam niyo po ba, may mina na dyan? Nakakalbo yung Sierra Madre, ito nga yung wall natin laban sa bagyo. Pero itong si Bongbong Marcos, pinopromote niya yung pagmimina. Kinakalbong mga kabundukan. Ako na, galing ako sa Ilocos kamakailan. Pucha guys, makikita mo yung mina, kalbong-kalbong bundok, dyan sa gilid, kaliwat kanan. Ganun katindi, itong gobyernong Marcos, walang malasakit. Kaya pag umulan, bumagyo, panigurado sa pool ng mga residente. Meron nga rin akong napanood sa Nueva Vizcaya na lumalaban dyan sa pagmimina, pinuputol mga kapunuan, dyan sila kumukuha ng pangkabuhayan Tinutulan ng mga katutubo. Hindi umubra mga katutubo, pinadala na napakaraming kapulisan. Yan ang mukha ngayon ng gobyernong Marcos. Tapos na tayo sa resilience, tapos na tayo sa pagtitiis. Ang kailangan natin pagbabagong tunay at totoo. Naibigay na po kasi sa atin yung tunay na pagbabago. Sa panahon ni former President Duterte, talagang nabago ang lahat. Ano bang gusto nating mabago? Gusto po natin na maayos na buhay, walang korupsyon, bigyan tayo ng peace and security, accountability, hindi tayo binabaha, at walang mamamatay sa bagyo at baha. Yan ang gusto natin pagbabago. Nung dumating itong si Marcos, nagbago rin. May pagbabago din. Anong nagbago din? Yan. Dumami ang mga kurakot, kaliwat ka ng nakawan, walang flood control, baha, bagyo, may namatay, may kasama pang lindol. Ang administrasyong ito, masaya sila. Masaya ang mga kurakot dahil hindi man sila napaparusahan. Ako, bilib ako dito kay Aisa Sigera. Sana ma'am, sir, tulungan niyo po kaming mga political vlogger na ma-enlightened ang maraming Pilipino sa mga kasamaan ng gobyernong Marcos. Sa mga kasamaan ng mga lipuris ni Bongbong na nagpapahirap sa ating bayan sa ekonomiya. Bagsak na bagsak lagapap. Bakit na naman sa 59 ang palitan ng piso kontra dolyar? Yan ay refleksyon sa mahinang gobyerno, sa mahinang ekonomiya. Sino na naman magsasuffer dyan at maghihirap? Tayo na naman, mga ordinaryong Pilipino.
Kaya kung ang mga Pilipino ay patuloy ang pagtitimpi at pananahimik, walang mangyayari sa ating ipinaglalaban. Ganun na lang ang mangyayari talaga. Sana, sama-sama tayo, sisigaw ng pagbabago. Kailan po yan? Putsang ina, kung pwede pa lang bukas na, ngayon na. Kaso nga lang, nasa batas eh. Ang election 2028 pa. Si Vice President Inday Sara lang ang pag-asa natin dito. Dahil ang presidente dito walang alam. Tingnan mo siya rin aminado siya. Nang dahilan umano ng nangyayaring dilubyo dyan sa Sugbo, ay dahil sa flood, dahil sa baha, ito. Dapat siya talaga makulong. Sabi ni Buboim dito. Ang talagang naging damage ay galing sa baha dito sa bagyong ito. Hindi masyado sa malakas na hangin. At nakita natin na yung mga dinagay dati na mga dike, mga protection ay hindi talaga kaya. Yung bigat, yung dami ng tubig na bumagsak. May kasama pang iwi. Ang punto niya ran, ang nakaka-damage daw ay hindi yung malakas na hangin, kundi yung pagbaha. In short, your bagyo, buang ka. Dahil daw sa mga dike na inilagay noon ay hindi kinaya. Hindi mo proyekto yung mga diki na yan eh. Buti na lang kahit papano, meron pang nakasanggay. Wala ka mang proyektong flood control. Kinurakot mo yung 29 billion dyan sa Suboy, na lang pinanakaw mo sa mga kongresista na kaalyado mo. Diyan si Prasco. Tanginan nyo, dapat kayo maparusahan eh. Alam nyo po, Nyor, kasalanan mo yan. Hindi ka marunong magpresidente. Kung inayos mo yung flood control at napunta talaga sa tama at hindi kinurakot, malamang hindi sasapitin yan ng mga Pilipino. Napaka-incompetent mo. Wala kang silbing pangulo, wala kang alam. Ano ba ang gagawin natin dito, Nyor? Paulit-ulit na lang ito mangyayari. Sabi ni Aisa Sigera, yan pala alam mo na palang bahang problema dyan. Bakit? Ang flood control, puro mga multo at hindi mo inayos. Mas maganda pa mag-resign kang buwang ka. Mas okay pa siguro yun. Kaysa naman panay ka salita dyan, palay kang iwi dyan, wala ka naman sa gawa. Niloloko mo lang ang Pilipino, nagpapalusot ka lang, yan lang panakalaysisi. Ay, sobrang lakas kasi ng ulan, dami kasing ulan, daming baha kasi. Kaya yun ang dahilan eh. So anong solusyon natin? Sige nga. Kutsa kung si Kim Jong-un ba yan, wala na, nangabitay ng mga animal, no? Dapat may managot dyan, dahil 200 na pala yung 200 plus. Malaking kapabayan ng gobyerno to. Kaya ang dapat managot ka, Marcos. Dapat din ito makulong sa ICC. Ito, maraming namatay, legit talaga, 200 plus, walang gawa-gawa ho. Ito, may record ho talaga. Hindi kagaya kay Tatay Digong, ginagawa lang issue eh. Maraming namatay, 200 plus. Record na natin. Dahil sa kapabayan ng gobyerno sa korupsyon. Sino managot? Si Bongbong Marcos. Ito dapat yung ma-ICC. Singiwiim. Hindi yung i-ICC mo itong si Tatay Digong at Senator Ronald Bato de la Rosa. Paano? Ang utak nito, utak amahong na. Ayaw na bumaba sa pwesto. Gusto maghari habang buhay. Anak ng kigwa ka. Itigil mo ng pangarap nyo na hindi ka bababa sa pwesto. Pangarap kasi niya, i-break daw yung record ng tatay niya. Ang galing. 21 years naging presidente, walang babaan. Kaya ang ginawa, ang nangyari, nasipa na people power ng taong bayan. Ay baka nga, magaya yung tatay niya. Baka ma-people power din si Buboim dito. Dahil sa kaugukan. Sama-sama lang ito, ang bawat Pilipino. Ito napag-usapan na natin si former President Rodrigo Roa Duterte, ICC, na dapat si Buboim dapat mapunta. Mag-usapan na ho natin ito, yung tungkol kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Antindi mo talaga, buying! Animal ka. Gusto mo talaga makalimutan ng taong bayan na maraming namatay dahil sa flood control ni Buboim na puro mga multo, anak ng kagwang. Kaya gumawa po ng issue. Di umano ay si Senator Ronald Bato de la Rosa, nilabasan na po ng warrant of arrest ng ICC. Ipapahuli ka na daw si Bato, ipapakulong na daw. Lahat po yan ng media nilabas. Talagang kuha, pick up na pick up. Si Boy, pick up. Putsa sa interview kasi yan ng DJRH, no? Interview po ng DJRH kagahapon. Talagang sinabi niya na inilabas na daw ng International Criminal Court ang warrant of arrest laban kay Senator Bato. Ngayon naman nagsadya ang mga animal ng hinayupak insay mata bulagers dito. Puta talaga, pinagkakitaan ng buhay ng mga hinayupak na to. Itong ICC na yan eh. Marami rin naniniwala sa ilap. Sa kanila, puro mga tanga nga lang. Mayroon na daw pakulong na daw si Bato. Ang dami pang mga poster, no? Gamit nila. Gamit nila na may mga thumbnail pa, umiiyak daw si Bato. Hindi yan, iiyak si Bato sa parang takot. Iiyak yan sa galit.
ang iyakin na PNP, pero may puso, may galit. Okay, pakinggan po natin itong sinasabi ni Buying lang na pinick up lahat ng mainstream media at ito po yung sinabi niyo. Pero I have it on good authority Oo. kasi public interest na ito. Tama, ang tama. program ko that the ICC has issued a warrant against Senator Bato de la Rosa. Warrant of arrest. Warrant of arrest. Parang At yan, ICC to, no? International Criminal Court, no? Ombudsman, sinasabi mo nga, kahit na wala na yan sa iyong current jurisdiction as ombudsman, di ba ito ay public interest? So yan ba ay confirmed na ombudsman? I think so. I would say so. Na I have it on good authority. Oo. Na may nakipag-usap sa akin kanina. Oo. Na kaya namin ito may binalita lang sa akin. Nagtrabaho ka muna. Oo. Trabaho muna. Oo. So paano? Kahit trabaho muna daw. Ngayon, ang proseso kasi niyan, Oo. ano na, bago na kasi, nung October 1, naglabas na ng New Rules on Extradition sa Ang Supreme Court. Supreme Court, okay. So this is an extradition issue. Extraditable Extraditable offense. Offense. Puta, no? Naglabas na talaga eh. Warrant of arrest daw, Senador Bato. Palit ulo na lang, Sin. Alam niyo po, itong animal na gobyernong ito, talagang ang galing gumawa ng kabulastugan. Eh. Ganon din yun eh, nangyayari kay Tatay Digong eh. Sinasabi may warrant of arrest, tapos kinukontra din. Sila lang din nagkukontrahan. At sinasabing, wala pa naman. Pero ito kakaiba kasi, ang nagsabi na meron na daw warrant of arrest ang International Criminal Court, si Boying Rimulya na dating DOJ, ngayon ombudsman, ito yung kakaiba. Meron na eh, sabi. Pero tablado naman si Boying ng kanyang kapatid na si John Vic Rimulya. Di ba sila nag-usap? O part pa rin ito ng drama, no? Nangyari lang, maglabas ka Boying ng statement sa interview mo sa DJRH. Pagkatapos, kukontrahin kunyari namin para ang tao magkaroon ng samot-saring pananaw. Guguluhin ba? In short, guluhin lang natin sila. Nung paglabas ni Boying ng statement ng ganoon, na meron na daw ICC warrant of arrest, itong si Senator Bato, agad pinick up ng mga mainstream media. Pinakalat, tapos siyempre, kasama na rin yung mga troll, si Bubuim, mga PCO, ayan, may bilyonis na pundo, anak ng kagwang. Pinakalat nila rin sabay-sabay, trending na trending. Pero sabay-sabay rin nung pinakalat nila. Yung statement ni John Vic Rimulya, na pinalabas si John Vic, fake news si Boying. Putang ina. Ito. Okay, boy, ito pala, basahin natin. Ayan, oh. Sabi ni Boying kanina, di ba, the International Criminal Court has already issued a warrant of arrest against Senator Ronald Bato de la Rosa in connection with the war on drugs of the Duterte administration. So sa kaparihang araw din kagahapon, November 8, naglabas din si John Vic. No read notice versus Senator Ronald Bato de la Rosa issued by Interpol as of yet. Putang ina. Mga sindikatre. Ito yung mga magkakapatid na mahirap pagkakatiwalaan. Na pag nagsalita tong mga to, putang ina, wag kang maniwala dyan. Nagdadrama lang, niluluko lang tayo. Pinaglaruan ang isip ng bawat Pilipino. Sabi ng isang Rimulya, meron. Sabi naman ng isang Rimulya, wala. So sino ang totoo? Sino ang nagsasabi ng katotohanan at sino ang nagsasabi ng kasinungalingan? Pero kung ako Senator Ronald Bato de la Rosa, hindi ako magpagkampante doon sa sinasabi na walang read notice. Sinasabi ni John Vic na walang read notice versus Senator Ronald Bato de la Rosa. Ngayon pa lang, kailangan mag-isip na ho ako ng gagawin ko, magiging posibleng counter ko laban sa mga to kasi kalaban mo demonyo eh. Hindi pwede ka magre-relax. So ako hindi ko alam kung pinapahiya ba talaga ni John Vic itong si kapatid niya si Boying o part lang ito ng kanilang script para lituhin ng taong bayan, para magkaroon ng kanya-kanyang kuro-kuro, opinion tungkol ho dito. Pananakot ba kay Senator Bato? Pero sa akin, isa lang nakita ko dito. This is part of diversionary tactics. Laban po sa nakakatakot na flood control projects under Marcos admin. Pero maganda po yung opinion ng kaibigan nating kinukuha yung video si Aluna Vlog. Meron siyang magandang komento dito. Kung bakit daw naglabas ng ganitong statement si Boying at kung bakit ipapakulong nila si Senator Bato gaya ng nagawa nila kay Tatay Digong. Pero nga ito nga lumabas na fake news yung statement ni Boying. Pakinggan natin kasi pati daw International Criminal Court itinanggi na wala eh. Pakinggan natin yung statement ng kaibigan natin. Narito. Itong si Boying masyadong excited. Mhm. Gusto na naman gumawa ng illegal. Alam mo yun? Masyado kang yung... Hindi ka pa pwedeng mapigil? No. My God. Alam mo yung sa sobrang kadaldalan nitong si Boying, dahil nga sobrang excited niya na gawin kay Bato de la Rosa yung ginawa nilang illegal na pag-aresto dito kay PRD. Akalain mo, dineclare niya na agad. Niyapang niya na agad na meron lang warrant of arrest from ICC itong si Bato de la Rosa. Siguro, ramdam nung kapatid niya si John Vic na baka makuryente sila sa gagawin nila. Kinontra naman niya. Kinontra ni John Vic yung sinabi ni Kuya. Ayan, nagtablahan nga ang magkapatid eh. Excited daw si Boying gumawa ng illegal na naman. Alam mo itong mga Rimulya, nakakatakot pag gumalaw eh. Sanay sila sa ganyan, illegal. Gawang ka talaga ng kwento, dami ng biktima nila eh. Pastor Apollo Sikibuloy, di ba? Davis, former President Duterte, next in line, Bato. Nakakabote.
Kaya madam, tuloy nga natin ah. Ni Kuya Zombie, wala pa raw. Oh. Wala nga daw red notice from Interpol. Ano, Kuya Sumbe? Si Buing tinawag na Sumbe kasi nga nabuhay, no? Isang bulate na lang ang pirma po, tsaka na tumayo talaga ang buwang, no? Ika lang, hindi pa tapos ang mission ko. Papakulong pa namin si Digong. Gagawin pa namin mga Duterte supporters sa mga kakampi nila. Tika, bangon muna ako, puta bumangon ang Sumbe. Tuloy, si Kuya Sumbe. Ito pa yung nakakaloka. Alright, babasahin ko ha. Nagbigay ng pahayag ang ICC spokesperson na si Padiel Abdallah. Alright. So sabi niya, the official ICC updates can only be confirmed, alright, through its official channel. Noting the court still has only one case at present, one against PRRD. So, in short, dininay. Dininay ng ICC. Yung chika nitong si Boying. So, dininay daw ng ICC yung sinasabi ni Boying. Actually, kasi nahanap ko ban yung statement na yun. Wala akong makita, so hindi ko alam kung saan nakuha ni Miss Aluna Vlog. O, test 8, sinabi niya, dininay ng International Criminal Court yung marites ni Boying na merong warrant na inilabas sila laban kay Senator Bato. Pero ako naman Bato, huwag kang magpakumpiyansa sin, putsang ina, mabibiktima ka. Magagaya ka kay Tatay Digong. Tuloy po. Jutang din ng zombie na to. Nakagigil talaga to sa totoo lang. Masyado ka excited. Kasi ilang buwan na lang, February na Pero sa totoo lang, it is all about the impeachment of the Vice President Inday Sara. Okay, so iba naman to ha. Ang sa atin, kaya naglabas dito ng fake news si Boying tungkol sa ICC ay for diversionary tactics dahil dito sa ginagawa nilang flood control projects, no, na puro ghost. So ito kay Madam, meron siyang naidagdag na may kinalaman din umano dito kay impeachment laban kay Vice President Inday Sara. Ano po, pakinggan natin po, tuloy natin. Kasi kailangan nilang tugisin, tanggalin, gulgurin, i-destroy, mawala, okay, yung mga posibleng humadlang sa tagumpay ng impeachment na gagawin nila sa Vice Presidente. Because hindi nila kakayanin kung tatakbo or makakatakbo bilang Presidente si Sara sa 2028. Kasi ninyo, ang sinabi, okay, ng mga diskaya, ang sinabi ng mga resource person diyan sa hearing regarding sa corruption sa DPWH, di ba mga congressman? Pero ang ginasuhan, Diba? Tapos, ang iniipit nila ngayon, puro mga senador. Parang wala kang mga congressman na iniimbestigahan eh. Wala, zero. Nakapaupo sila dito sa mga senador na alam naman natin na impeachment case ni Sara, sila ay bumoto pabor para kay Sara. Siyempre, kailangan isa-isahin tanggalin yung mga yan para pagdating ng 2028, magsampa ng impeachment. si Sara. Aha. Kasi sa Congress wala namang problema eh. Pasado na yan. Pasado yan. Sa Senate ang problema nila. Kaya kailangan isa-isahin tanggalin ng mga kakampi kay Sara. May sense din yung sinabi ni Mama para sa akin. Kasi nga oo nga naman, kasi ang goal naman is to destroy Vice President Inday Sara Duterte. So dalawa yung tinamaan dito. No? Yung purpose nila kay Senator Bato na gusto nilang ipakulong sa dahig, dalawa ang tama. No? Diversionary tactics sa flood control, at the same time, para sa impeachment laban kay Vice President Inday Sara. Tingnan mo may sense ka ma'am eh. Kasi yung sinampang impeachment laban kay Inday Sara ngayong taon, wala na yun. So ang preparasyon na lang ng mga kalaban ng mga Duterte, ni Martin Romualdez at Bongbong, sa 2028 February. So sa February, magsampa sila ng impeachment. So lahat ng mga kongresista, buboto na naman yan. Another 100 million? Anak ng kagwang. Magnakaw na naman sila para lamang po ma-impeach si Inday Sara. So okay na, ma-impeach sa Kongreso. So ang problema kasi nila sa Senado, dahil yung mga senador hindi kayang hawakan sa liig ni Martin Romualdez. At may kumukontra kay Bongbong Marcos. So itong si Senator Villanueva, Senator Jinggoy, bumoto to pabor kay Vice President Inday Sara. So ito rin kinasuhan na po ito. Senator Ronald Bato de la Rosa. Kung magkataon, kung sakali makonvict si Villanueva, Jinggoy, kung sakali lang, ay gawin talaga nila yan. Tapos si Bato ipakulong, so 3 ang malagas agad. Tapos si Senator Bongo nandyan din, kinasuhan sa ombudsman, 4. So may sense para sa akin yung sinabi ni ma'am na ito may kinalaman pa rin sa 2028 presidential election at impeachment laban kay Inday Sara. Kailangan po lagasin lahat ng kakampi ng mga Duterte para wala nang hahadlang sa mga plano ng mga hinayupak na ito. Galing mo ma'am, tuloy natin May mga posible kumapit kay Sara. Si Bongo ngayon, wala kang kinalaman niya sa Sa Wala war on kinalaman drugs. sa war on drugs. Hindi, akalain mo. Kasama rin siya sa arestuhin. Di ba nagkaroon na ng balita dyan? Pati nga si Sara Jutang Gina. Okay, sa ano yan sa Uplan Horos? Yung sinabi ni ma'am sa Uplan Horos yun, na naitakil na rin po natin, na si Senator Ronald Bato de la Rosa, si Kuya Bongo ipapakulong. Si Bongo rin kukunik sa war on drugs. Ipapakulong din sa ICC. Putyang ina, no? Pag tiningnan mo, hindi naman kasama sa war on drugs si Kuya Bongo. Tapos si Vice President Inday Sara, sinasama rin, So ngayon yung issue kay Vice President Inday Sara, yung naging mayor daw, si Vice President Inday Sara habang may war on drugs, sinayaan daw. Kaya ikukunik. So dapat lahat ng mayor ikulong din natin. Putyang ina, tindi ng mga sindikato. Tuloy, ma'am. Pati si Sara kasama na siya sa arestuhin daw para Correct. sa war on drugs ni PRRD. May kulay, again, ulitin ko Ang ginawang pag-aresto kay PRRD ay illegal.
At ganyan din ang gusto nilang gawin kay Bato de la Rosa. Palibasa nga, nalusutan nila yung illegal na ginawa nilang pagkidnap kay PRD. Kaya iniisip nila na magagawa ulit nila yan kay Bato de la Rosa. Ito yan nakalagay sa batas ng Pilipinas na bago mo kuhain, ito yung beses ko na ito sinabi, ulitin ko lang ulit. Bago mo kuhain o arestuhin ang isang Pilipino sa sariling bansa, dadaan muna ito sa Korte ng Pilipinas. Correct. Alright, ang Korte ng Pilipinas, i-check mo na yan kung tama ba yung papel, kung legal ba yung warrant of arrest, kung ang pangalan na nakasulat sa warrant of arrest at saka yung pangalan ng uhulihin mo, ay tama ba? Meron bang probable cause? Ganun. Tapos pwede yung mapila yung akusado. At ang pag-aapila niya ay, aabuti pa ng 90 days bago ito pagdesisyonan ng Korte. 90 days o 3 months yan. Doon ako dudugtong sa sinasabi ni Miss Alona Vlog na lusutan kasi ng Marcos admin yung ginawa nila kay former President Duterte na kinidnap, na illegal at nadala sa dahig. Ito na nga ho yung nakatakot dyan. Dahil nagawa nila kay Duterte yan, kay Tatay Digong, ng former President, daming supporters. Paano pa kaya kay Bato? Kay Bungo? No? Kaya hindi, Sara, mukhang mahirapan sila. Pero dito kay Senator Bato at Kuya Bungo, baka magtagumpay pa ho sila. Maraming makikidnap itong gobyernong Marcos at ipadala sa dahig. Tuloy lang natin si Ma'am Conte. Alam nyo, kung sakasakali naman na makita sa ng Korte na valid, alright, na valid yung warrant of arrest na inihain sa'yo, ikukulong ka muna sa Pilipinas. Sa Pilipinas muna. Either sa NBI, or nila detention facility, sa Korte, gano'n. Binibigyan pa sila ng pagkakataon mag-bail. May bail pa yan. Correct. Pwede mo lang dalhin. Okay? Ang akusado, ang isang Pilipino, sa ICC, kung kusa siyang sumuko. Tama. Alam mo, kung kusa siyang sumuko. Pero sa kaso ni PRD, hindi siya kusang sumuko. Kung kusa siyang sumuko at ibigay na niya, yung parang yung karapatan niya, hindi na bagagamitin na niya, napaka-imposible, wala naman sirang ulong ganun. Na yung karapatan ko, hindi ko nagagamitin, karapatan ko maganap ng abogado, karapatan ko dumulog sa regional trial court, para ipagtanggol ang sarili ko, hindi ko nagagamitin. Putangin na, pambihira yun, pag ganun. Kailangan bigyan lahat ng karapatan, ganun po ang due process. Kaso nga lang, ang nangyari kay Tatay Digong, walang due process, kinidnap talaga ng mga buang. So kailangan dumaan pa rin siya sa proseso. Ito naman si Bato de la Rosa, dahil nga nakalusot, kay yung ginawa lang kay PRD, iniisip nila, pinaplano nila, na ganun din ang gagawin nila, dito kay Bato de la Rosa. Come on. Asan yung pagiging makapilipino nyo? Kayo mismo. Di ba, ang magsusuko na naman sa Pilipino sa ibang bansa, sa ICC, katulad din ginawa nyo kay PRD. Buang naman. Remember, ICC mismo ang nagsabi, it was the initiative of the Marcos administration. Yung ginawang pagsuko kay PRD sa ICC. Kaya nga, ang gobyerno natin ang gumastos, diba? Nag-provide sila ng airplane, Correct. sila lahat ang gumastos para dali sa PRD sa dahig. Kasi normally, kung kukuhanin ng ICC or ng Interpol, okay, si PRD sa Pilipinas, sila ang mag-e-effort na pumunta sa Pinas. Correct. Okay, dadaan sa korte natin. Tapos kapag okay na, dadali nila sa dahig. Gastos nila yan. Eh yung nangyari kay PRD, tayo lahat ang gumastos. Tayo lahat. Hindi kinuha ng ICC at hindi rin kinuha ng Interpol yan. Tayo ang nagdala kay PRD sa dahig. Tama. That is so illegal. Ang sinasabi ko dito, hindi yung gusto ko lang. Ang sinasabi ko dito, yung nasa batas. Basahin nyo yan. Diba? Basahin nyo yung batas tungkol sa extradition na yan. Extradition Hindi treaty. naman basta pwedeng kuhanin sa bansa, Pilipinas, sa isang Pilipino, na hindi nadaan sa korte ng Pilipinas mismo. Correct. Diba itong si Boying, you are now again exercising your bed the law. Chinika mo na agad, sa sobrang excited mo, sa sobrang daldal mo, Napasok. diba sinabi mo na agad na meron ng warrant of arrest? O anong sabi ng ICC? Wala. So ibig sabihin, plano nyo, nakidnapin din si Bato. Bato de la Rosa. Anong klaseng mga tao kayo? Anong klaseng gobyerno meron tayo? If it is really true na hindi na gumagana ang hustisya sa Pilipinas, bakit pa tayo may Korte Suprema? Correct, tanggalin na lang, no? Bakit pa may korte? Para saan pa yan? Huwag na rin tayo mag-abogado. Para saan pa yan? Hindi naman gumagana ang hustisya Correct. sa Pilipinas. So lahat ng kaso dadalhin ka sa ICC. Doon na tayo magsampa. My God! Lord, yeah. Ang galing mo, ma'am, tama. Eh kung walang kwenta naman yung Supreme Court, dito na tayo, tanggalin na Supreme Court, dagdag gastos. Magpasakop na tayo sa Netherlands. Pag magpabarangay tayo, sa Netherlands tayo magpabarangay. Magpahal kayo ng mga buhaya kayo ng cyber libel sa mga balagers, doon kayo sa Netherlands. O, doon tayo na, pasakop na tayo. Mga tanga talaga. Iyon ang nangyayari ngayon sa ating bansa. May sense yung sinasabi ni Miss Alona Vlog. Kidnapping yung talagang nangyayari doon kay Tatay Digong. Isipin mo, pinoprovide natin lahat. Aeroplano, taxpayer, gumagastos tayo. Isa pa to, talagang impeachable offense po ito. Yung pagsuko ng ating soberanya. Galit na galit kayo ngayon sa China dahil daw sasakupin na tayo ng China, yung mga teritoryo, mga tanga. Pero dito, soberanya natin, hinayaan po natin na pasukin ng ibang bansa. Nag-provide pa tayo ng aeroplano para dyan. Tapos, ito uulitin muli kasi ng Pilipino, wala na. Masyado nang tinatanga tayo. Kaya tama talaga si Aiza Siguera, wag na po tayo manahimik. Samahan nyo po kami magingay. Kahit sa social media, i-share nyo po yung mga live na, mga videos namin. Information dissemination.
Dahil ang mga satanas sa gobyernong ito, satanas talaga. Kaya, kung gawin mo nila yung ginawa nila kay Digong, kay Bato, tapos papayagan natin, isarado na natin ang Supreme Court bukas na bukas para wala na tayong korte.